So guys, gagawin natin ang 3-tier model, okay? First, hanapin natin ang switch na 3560 para sa core natin, and sa distribution 3560 din. 2960 for access layer, guys. So arrange lang muna natin yan. So let's proceed to connection. Wala pa pala tayo PC, guys. So sa end devices, PC. Okay. So para di tayo malito, lagyan natin ng color. Na. Okay. Mali. Lagyan natin ng color, guys, para hindi tayo malito, okay? So yellow. Yan. Orange. Pink. Tapos arrange lang natin, okay? Yan, guys. So yan, guys, nilagyan na natin ng pangalan. Ito core layer, distribution, access layer. Tapos sa connection na tayo. Again, pag switch to switch, crossover lang tayo, okay? Internet 1 to internet 1. Internet 2 to internet 2. Pass internet 2 to pass internet 2. Okay. Distribution to access layer, again crossover pa din. 5 to 5 and 6 to 6. Uy, Diyos ko po, mali. Again 6 to 6. 5 again, and yan naman daw to. 5 to 5. Okay, guys, nag-direct na tayo. Tas ang cabling sa switch to PCI straight through. Ilagay natin dito 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, okay? So guys, nilagyan na natin, sineparate na natin siya, guys. Tapos nilagyan natin ng VLAN 1020, 1020, okay? So guys, after nun, guys, lagyan natin ng IP, okay? Ayan, nag-direct na ako. Meron na yung mga IP 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay? Tapos next, mag-VLAN na tayo, okay? So guys, dito tayo first nag-VLAN sa switch niya, okay? Tapos nag-direct na ako. Ito yung mga nagiging command natin. Nag-in muna tayo, tapos kung FT, tapos in-entrange natin yung ito, ano man to, 10 tsaka 11, in-entrange F0, 10 to 11, tapos switch port mode access. The switch port, VLAN natin, VLAN 10 natin, since VLAN 10 man yan, okay? Tapos dito naman tayo sa kabila, same process lang. In-exit natin yan, switch port mode access, nilagyan natin ito ng VLAN 20. In-entrange natin itong 11, 12 to 13 pala. Okay, guys. Tapos guys, dito naman sa pangalawa, guys, sa pangalang switch, same process lang siya. VLAN 20, VLAN 10. So, same process lang siya kanina. Medyo mataas lang siya kasi ginaya ko yun kay sir na nagtatab.
So dito en conft, tas in-entrench natin siya na F10 to 11 itong dalawa, which is itong dalawa. Tapos switch port mode access, switch port VLAN 20. Okay, 20 man to. Tapos sa kabila naman, same process pa din. Switch port mode access. Tapos nag-entrench pala tayo dito na, which is ito 12, 13 man ito, dalawang wire. Tapos nilagyan natin siya ng VLAN 10. Okay guys. So ayan guys, may in-adjustment pala ako. So nakita naman natin na ayun na, VLAN 10, 11 PC, wire 10, 11 kay naka VLAN 20 siya, which is tama. Ito 10, 11 man yan, 10, 11. Okay, tapos yung 12, 13 kay naka VLAN 10. Ayun o, 12, 13 naka VLAN 10. Kay VLAN 10 man to. Okay, so to test natin guys, since same color naman sila, mag-ping tayo. Okay, ano guys, since same color man sila sa PC1 to PC2, so iping natin siya. Si PC1 yung ginagamit natin ha, so iping natin si PC2. Syempre magre-reply siya. Okay, pero once pinning na natin tong from violet to this color red, so which is si PC3, wala na, timeout na yan siya guys. So guys, ipiping natin si PC1 gamit si PC5 kahit same sila ng VLAN. Okay, so timeout yan siya guys. So ito yung gagawin natin, timeout siya kasi different switches siya. So ito yung gagawin natin, dapat makapag-ping yung same VLAN. Okay, so para ayusin yung guys, dito tayo sa distribution, sa dalawang distribution. Okay, tapos sa first distribution, ito na yung ginawa ko guys. Nag VLAN 10 ako, nilagyan ko ng name, tapos KL, tapos VLAN 20, guwapo, tapos nag-exit, tapos nag-show VLAN ako. Ito na si KL10, active na din siya. Tapos sa second distribution, ito na din yung guys. Okay, same process lang siya, tapos nilagyan ko na active na siya. Okay, so gagawin natin guys, switch to switch tayo. Ito yung mga wire niya guys, para mag-ikot siya ba. Tapos naman tayo sa distribution, di ba? So ito yung wire niyang 5 and 6. So ginawa natin guys, as followed by sir. Ito yung nag-conft tayo, tapos nag-entrench natin yung dalawang number kanina, F5 and X6. Tapos nag-switch port mode trunk tayo. Tapos hanggang ma-enter lang dito sa baba, nag-switch port trunk allowed VLAN all. Okay guys, so same process pa din guys sa pangalawang switch. Ito pa din, itong dalawang wire na to na, which is 6 and 5 pa din. Okay, tapos same pa din ang process sa CLI. Ito yung ginawa ko guys, in-entrench natin yung dalawang number 5, tapos switch port mode trunk, tapos switch port trunk allowed VLAN all. Okay guys, so okay na yung dalawang switch natin guys. So itatry natin tong dalawang VLAN, same man sila ng VLAN, di ba? VLAN 10. So kanina hindi pwede kanina, tas ngayon since ito si PC5, tas ito si PC1, so si PC1 i-try natin i-reach si PC5. Kanina hindi pwede, di ba? So ito na yun guys, naka-ready na yan guys. So matik, magre-reply na yan siya guys. So nagre-reply na siya guys, kahit dalawa yung switch natin guys. To make it simple kasi guys, iikot niya yung message niya dito hanggang dito. So ganyan na kasi guys pag nasa enterprise na daw, sabi ni sir. Okay, kasi yung guys, last din activity namin guys, isang switch lang siya, small enterprise. Ngayon dalawa na, so on, ilang switch na, more on 2 na, so magiging enterprise na siya. Ito small pa lang to siya, pero nakapag na siya, which is successful guys. So final testing natin guys, dapat yung dalawang VLAN magko-connect na sila. Ito gagamitan natin, hindi na tayo magpiping, ito na lang.
Dito si VLAN 20 dapat papunta dito sa PC7. Okay? Same man sila ng VLAN. Successful siya. Okay? Tapos try natin dito si PC3 papunta sa PC5. Hindi sila same ng VLAN. In progress. Failed siya guys. Matic. So lastly, dito din sa taas. PC5 to PC1. Same sila ng VLAN. Successful guys. Welcome to tier 3 model.